mga sangkay, nanganganib ngayon ang mag-ina na si Congressman Leviste at itong si Senator Loren Legarda. Ang tanong dito, sila na nga ba ang susunod na aarestuhin? So sila Senator Loren Legarda na nga ba ang susunod na ikukulong, mga sangkay? Kasi ngayon, may lumabas na update na iniimbestigahan na po sila. Silang mag-ina, mga sangkay. Well, kung ano yan, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Pindutin nyo na po yung subscribe para lagi po kayong updated, okay? Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, ito nga po yung update natin ngayon. Si Senator Loren Legarda at ang kanyang anak ay nahaharap, mga sangkay, sa isang pambihirang investigasyon. Plunder po at graft ang investigasyon na ito laban sa kanila. So kung lang naman makakasuhan ito, talagang non-bailable to, mga sangkay. Legal battle ahead para sa mother and son na sina Senator Loren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. At under preliminary investigation na ng Ombudsman ang mga reklamong graft and plunder laban sa mag-ina. Nako. Dahil sa solar projects na nakakahalaga umano ng 10 billion pesos. Narito ang agenda report ni John Riz Calata. Iniakyat na ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder, graft at conflict of interest laban kina Senador Loren Legarda, ang anak niyang si Batangas Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso Cusi. Nako, kung maano to, mga sangkay, kung magtuloy-tuloy ito at mapunta po sa kaso, alam niyo na ang kasunod yan. Aarestuhin sila. Tapos, non-bailable. So, ibig sabihin, habang dinidinig yung kaso, hindi po sila makakalaya. Nasa loob po sila ng kulungan. So, ang dami na po ngayong pinapakulong, no? Mga big time, mga sangkay na mga politician. At ang inaabangan ko lang naman po dito, mga sangkay, yung mga kongresista na involved sa corruption na masakote din po. Kasi madami doon. As in, sobrang dami. So, kung sana, mga sangkay, sana, doon pumunta lahat ng iba pa. Madami doon, mga sangkay. Diyos mio, Marimar. Kaugnay ito ng 10 billion peso solar service contract na nakubra ni Leviste na binansagan ni Ombudsman Remulla na Ghost Electricity. Ghost Electricity. Panahon po ito ni former President Rodrigo Duterte, mga sangkay. At ngayon, hinahabol na po siya. Di ba meron tayong mga ghost projects na dinitira? Dito, ghost electricity. Nako. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Ayun lang. Ayun lang. Nasilip. Nasilip, mga sangkay. So, ito yung paghahandaan nila ngayon. Matinding battle ngayon nila, mga sangkay. Kaya din pala di ba napansin nyo si Senator Loren Legarda, hindi din po talaga siya umattend ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, tayo naman dito, mga sangkay, nagdi-discuss po tayo ng neutral lamang. Wala po tayong pinapanigan sa mga ganito. Kung may kasalanan, then go ahead. Kung wala naman, ayos. Yun lang po yun, mga sangkay. Hindi po tayo nakikipagbardagulan dito. Ayan po natin. Kung
kung talagang may kasalanan sila, umusad yung hustisya. At alamin kung ano ang totoo tungkol dyan. Kasi sa huli, mananaig pa rin dyan yung totoo. No? Kahit naman sila makulong, kung wala sila talagang kasalanan, makakalabas pa rin sila. Si pala si Bong Revilla, no? Ang bihira, laya na. Ang bihira, mga sanggay. Pero yun, pansamantala lang daw po, no? Medyo late nga po ako sa update, Iginiit ni Remulla na labag sa batas ang ginawa ni Leviste. Nako. Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Okay. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. Actually, nung kailan ba yun, na-discuss na namin to mga sangkay. Parang pahapyaw lang. Kasi dapat may itinalaga talaga na dapat maibigay nila mga sangkay. No? Pagdating po sa electricity. Kaya nga lang, hindi daw po nangyari. Ang laki daw pong pera ang pinag-uusapan dito, billions. Kaya naman ngayon mga sangkay, eto na, hinahabol na po sila. 10 billion, plunder daw po ito. Ang laking pera, no? Kung totoo to, kung totoo man, mga sangkay, hindi po natin alam kung gaano katotoo ito. Pero kung totoo ito, malaking problema nila to. Na dapat nilang sagutin. 10 billion yan, Ipinunto ni Remulla na hindi naman makakakubra ng government contracts at agreement si Leviste simula noong 2014 kung hindi sa tulong ng kanyang ina na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance noong panahon na iyon. Ayon sa Ombudsman, Enero pa ng kasalukuyang taon nang simula ng anti-graft body ang fact-finding kaugnay ng reklamo. Tingin ko mga sangkay, si Senator Loren Legarda, medyo dito. Kasi iniuugnay lang siya na tumulong. Pero, wala naman sigurong direktang, ewan ko lang, kung may ebidensya sila. Yari dito si Senator Loren Legarda. Pero siya dinudugtong lang siya. Ang pinakaano dito, yung anak niya mismo. Yung may haharapin talagang malaking problema. Kumbaga, mas malaki ang possibility na siya, no? Possible, maaresto. Pero si Loren, kung may direktang ebidensya na nag-uugnay sa kanila, na tumulong mismo si Loren, may mga dokumento, di kasama po siya dyan, mga sangkay. But as of now, wala pa daw po. Alright? Matatandaang noong Enero rin nang i-terminate ng Department of Energy ang 33 specific contracts sa ilalim ng kumpanya ni Leviste dahil sa mga hindi natupad na commitments at kabiguang mag-deliver ng renewable energy capacities. Wala pang pahayag sa ngayon sina Legarda, Leviste at Cusi ukol dito. Para sa agenda. Okay, so sana po mga sangkay mapanagot na po lahat kasi huwag yung konti lang. Lahat na. Kasi yun naman ang gusto ni President BBM. Lahat mapanagot talaga. No? Mula po sa House of Representatives, which is doon po talaga yung tambak na mga marami doon. Ang bihira. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Maganda po yung topic natin dito. Related po sa mga nangyayari sa ating mundo. About sa mga propesiya din po sa Biblia. Alright? Nakasalukuyang nagaganap ngayon. So kung gusto nyo na mga ganitong klaseng topic, kapupulutan ng kaalaman at aral, hanapin nyo po ito sa YouTube, Sangkay Revelation, then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.